Magandang araw. Ngayon, ating tatalakayin ang anyo ng mga salita. Ano nga ba ang anyo ng mga salita? Ito ay binubuo ng payak. Ang payak ay salitang binubuo ng salitang ugat lamang. Wala itong panlapi. Ang halimbawa nito, aral, simba, ayos, prito. Ito ang halimbawa ng payak na salita. May lapi. Ang may lapi ay binubuo ng salitang ugat at kakabitan ng panlapi. Salitang ugat plus panlapi. Narito ang halimbawa. Mula sa salitang aral, lalagyan natin ng panlaping nag, kaya nag-aral. Mula sa salitang simba, lalagyan natin ng panlaping nag, kaya nagsimba. Mula sa salitang ugat na ayos, nilapian ng i, kaya iayos. Mula sa salitang prito o salitang ugat na prito, nilapian ng na, kaya naging naprito. May apat na uri ng panlapi. Una, unlapi. Pangalawa, gitlapi. Pangatlo, hulapi. Pang-apat, kabilaan. Unlapi, ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa nito, ma, mag, mang, na, nag, nang, ka, pag, in, pa. Ang halimbawa nito, mula sa salitang ugat na ulan, lalapian sa unahan ng kaya naging umulan. Mula naman sa salitang laro, nilapian sa unahan ng nag, kaya naglaro. Gitlapi. Ang gitlapi ay kinakabit sa pagitan ng unahang patinig at sinusundan ng patinig. Halimbawa nito, in. Halimbawa, mula sa salitang ugat na sayaw, lalapian ng kaya sumayaw. Mula sa salitang ugat na kanta, nilapian ng in, kaya kinanta. Hulapi, ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, ing, hin, an, han. Halimbawa nito, mula sa salitang ugat na huli, lalapian ng hin, kaya hulihin. Mula sa salitang ugat na tapak, lalapian ng an, kaya naging tapakan. Kabilaan. Ang kabilaan naman ay kinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa nito, mula sa salitang ugat na ganda, lalapian natin sa unahan at hulihan ng ka at han, kaya naging kagandahan. Mula naman sa salitang ugat na kain, lalapian sa unahan ng pinag, at sa hulihan naman ay an, kaya pinagkainan. Pangatlo ay inuulit. Ang anyong salitang inuulit kung ang kabuuan o bahagi ng salita ay inuulit. May dalawang uri ng salitang inuulit. Una, pag-uulit na ganap at pag-uulit na di ganap. Pag-uulit na ganap kapag buong salita ang inuulit. Halimbawa nito, sira, sira-sira, gabi, gabi-gabi.
kapag inuulit na di ganap. Kapag bahagi lamang ng salita ang inuulit, halimbawa nito, pira-piraso, kabi-kabila. Pang-apat, tambalan. Ang tambalan ay dalawang salitang pinagsama para makabuo ng isang salita. May dalawang uri ang tambalan. Tambalang di ganap at tambalang ganap. Tambalang di ganap kapag ang kahulugan ng salita ay nananatili, halimbawa, lakbay-aral, bahay-kubo, bahay-kalapati. Tambalang ganap kapag binubuo ng kahulugang iba sa kahulugan ng sa dalawang salita, halimbawa, bahagari, kapitbahay, hampas lupa.